What if you are a dual citizen, US and Philippines? Alin ang dapat i-declare na passport, info, and citizenship sa application? Thank you in advance. So, gaya nga nasabi natin sa ating complete guide, kung ikaw ay Filipino at meron ka ring Philippine passport, dual citizen ka, uuwi ka ng Pilipinas, gamitin mo yung iyong Philippine passport. Decision nyo naman yan, pwede rin namang US. So, para sa akin kasi, kung Filipino or Philippines ka uuwi, galing kang US, mas maganda gamitin mo yung Philippine passport para kung meron man kailangang bayaran, may exempt ka sa pagbayad ng mga kailangang bayaran ng hindi Philippine passport. Okay, yun yung pagkakalam natin. So, at least, di ba, kung may Philippine passport ka naman, hindi mo na kailangang bayaran yung mga kailangang binabayaran ng mga foreigners. Okay, so according naman kay Chanono, bossing, ask ko lang, paano kung 6 pieces na phone yung dala ko, hindi naman lahat brand new? Para lahat sa family ko kasama na yung personal use phone ko, need ba lahat i-declare kahit yung personal use phone ko? So, sabi niya, may 6 piece or may 6 items siya ng phone. Kung sa tingin mo na itong 6 items na ito ay nag-exceed siya sa 150,000 pesos, ay kailangan mo siyang i-declare. Pero kung may resibo ka naman na magpapatunay na hindi to mag-exceed sa ganung amount, hindi mo na to kailangan i-declare. Dalhin mo na lang yung resibo ng phone na yun. Explain sa kanila for personal use. Itong mga phone na ito, pasalubong ito sa inyong mga kamag-anak. Okay, according naman kay Jewel Himura, meron ng custom declaration. Ano yun? So, ito yung page kung saan magde-declare ka kung ano yung mga laman ng bagahe mo, kung ano yung i-check-in mo, kung ano yung hand carry mo. So, pakita natin dito. Okay, so nandito tayo sa homepage ng ating e-travel. So, meron na tayong mga travel history dito na pwede nating ipakita doon sa nagtatanong kung ano yung custom declaration. So, ang gagawin lang natin ay i-view natin ito or i-edit natin para mapakita natin. Click edit natin yan and mapupunta tayo sa personal information. Since na-enter na natin yan, click next para makapag-proceed tayo dun sa details ng custom. So, for this one is permanent country of residence. Click next. Then, travel details. Click next natin to. So, dito na mapapasok yung currency declaration. So, yung custom declaration, tinitingnan nila kung ano yung mga dala ninyong bagahe. Papasok ng Pilipinas or palabas ng Pilipinas. May dala ba kayong mga currency na nag-exceed sa 50,000 pesos or $10,000? So, yan yung custom declaration. So, kung yes ang i-click nyo dyan, ay marami kayong mga kailangang ipakita or kailangang i-select na mga options dito. Kailangan isa-isahin nyo yun. Katulad nito yung mga monetary na meron ba kayong dalang mga Philippine currency or any Philippine monetary, foreign currency kung meron man. Kung wala, i-click no nyo lang. So, yung mga bagay na yun yung custom declaration. Yan. So, kinlik next natin and submit natin. So, ang ginawa lang natin ay parang in-update lang natin yung information nitong isang family member natin para mapakita lang yung custom declaration. So, according naman kay Ariel, good evening po sir, helping a friend po. Flight na niya sa Sunday. Yung e-travel niya, di niya makompleto ang pag-filled up kasi walang lumalabas na next. Previous lang. Ano po kaya problem no? So, kung ganyan yung issue, possible na yung field, meron kayong mali dun sa field na in-enter ninyo. Balikan nyo yung field na yon and make sure na tama yung information. Kasi hindi talaga magpo-proceed sa next yun kung may mga fields kayo na hindi na lagyan. Like yung mga fields na required. Okay, so make sure na tama para makapag-proceed po kayo. According naman kay Mary Grace, sir, pwede po bang magtanong, pwede ba akong gumamit or gumawa ng e-travel ng pinsan ko gamit yung email? Yes, pwede. So, ang gagawin mo lang, gumawa ka ng email address, gumawa ka ng e-travel gamit yung email address mo. Tapos, i-add mo siya as your family member. Okay, so papakita natin. Okay, so nandito tayo sa homepage ng e-travel and sa ating homepage, meron na tayong existing na family member. So, kahit na sarili kong account ito, ay pwede akong mag-create ng QR code or mag-register ng aking family member. Tapos magkakaroon siya ng sarili niyang magkakaroon siya ng sariling QR code. Okay, so bawat family member dito, bawat family member na ilalagay nyo dito ay meron siyang sariling QR code na ma-generate galing sa travel declaration. So dito, ito yung gagamitin mo para ma-add mo yung pinsan mo dito. Magawan mo siya ng e-travel QR code gamit ang iyong email address. According naman kay Marie9116, pwede po ba magdala ng madaming vitamins pa uwi ng Japan? Ilalagay lang sa baggage. Okay, so gaano ba kadami yung dami na sinasabi mo kasi make sure na or for personal use, siguro mga 3-5 bottles, hindi naman nila sisitahin yan as long as gagamitin mo naman yun for your
for personal consumption, okay lang yun. So, no need to declare yung mga small amounts ng vitamins, yung mga bottles na ilalagay nyo sa check-in. According naman kay Shirley, bakit di pa nila inaalis? Yan, nakakainis yung e-travel na yan. Hay naku. Okay, so, ayan, kahit anong comment, babasahin natin yan. So, naintindihan natin yung frustration ng mga kababayan natin sa e-travel. And kaya natin ginagawa ito para makatulong din tayo sa kanila. Dun sa mga, lalo na yung mga nakakatanda natin na hindi masyadong nakakapag-computer. So, kung ano yung mga gagawin nila? Ayan, wala eh. Talagang titignan na lang din natin on the other hand yung mga advantages kung bakit nila ito ginagawa para mas mabilis din yung processing ng pagdating sa immigration at sa custom. Instead na gagawin mo pa lang doon sa mismong site, nagawa mo na siya beforehand. So yun yung iniiwasan nila, mas mabilis na proseso para mas mabilis yung pagbiyahe. According naman kay Eileen, halimbawa po, dineclare ko, hindi po ba i-hold yun sa custom? Okay, so depende yan sa dinideclare mo. Hindi naman nila i-hold yan. As long, mas maganda nga na dineclare mo para hindi na nila yung makikita nila sa x-ray tapos hindi mo dineclare, di ba? Sabi mo doon, wala kang ganito, tapos may kita nila, meron ka naman pala dalang ganong item. So mas maganda in advance, i-declare mo na. And kung ano man yung mga questions nila, mas maganda may mapapakita kang resibo para mas madaling mag-explain. Mas mabilis yung proseso, di ba? Mapakita. Gusto lang naman nila malaman kung magkano o kung allowable ba sa country na pagdadalan mo yung item na daladala mo. Yun lang naman yung gusto nilang malaman. Okay, according uli sa kanya, sa hand carry po na may mga gadget like ko po, 3 new phones, 2 iPads, need po ba i-declare lahat yon? And sabi ni Yane Elair, same question. Okay, so sa mga mararaming dalang tablets, gadgets, phones, okay, make sure na for personal use itong mga to. Paano nyo nasasabi? Dalhin nyo yung resibo. Dalhin nyo yung resibo ng mga binili nyo mga gadgets na yan. And i-declare ninyo yung amount. Okay, i-declare nyo yung amount kung brand new or second hand, either brand new or second hand, i-declare nyo yan. Para pagdating doon at sinabi nyo wala kayong dalang ganito, tapos makikita nila sa bagay, sa x-ray nyo may dala kayo, mas maku-question kayo. Okay, hindi naman nila i-hold yan. As long as mapakita ninyo, mapatunayan ninyo na gamit nyo yun, pampasalubong sa mga kamag-anak, padala sa mga kamag-anak. Okay, so hindi nyo siya ibebenta doon sa bansa na pupuntahan ninyo. Okay, dala-dala resibo and siguro mga personal messages, pakita ninyo para lang mapatunayan ninyo na ito ay mga pasalubong lang at hindi nyo ibebenta ito sa bansa na yun. Okay, so I hope nasagot ko yan. Medyo madami yung mga phones no and iPads kaya medyo flagging yun para sa custom. Gusto lang nila malaman kung para saan yun at gagamitin nyo ba yun for personal use. According naman kay Mr. Fred, hello po, ask ko lang po, anong date po kayo or ako pwedeng gumawa ng e-travel kasi po nag-flight ko is June 7, then darating po ako sa Pinas ng June 9. June 7 din po ba ako magre-register ng e-travel or June 4? Thank you, sana mapansin. Thank you sa comment. So, 3 days, 3 days or 72 hours prior your departure. Pag nag-generate kayo ng or nag-register kayo sa e-travel, makikita nyo doon sa calendar na 5 days lang yung allowable na selection. So kung June 9 ang yung flight, 98765. So within that day, yung range niya is from June 5, June 6, 7, 8. Then yung last day is 9, which is yung 9 kung kailan kayo magfa-flight. Tama ba? Kasi po ang nag-flight ako is June 7, then darating po ako sa Pinas ng June 9. Okay, June 7 din po ba ang magre-register? So kung kailan yung araw ng alis mo, which is June 7, so magba-backward ka lang. Pwede ka mag-register within that range. Okay? So make sure na within that span, makapag-register ka on or before June 7. Okay? June 3, 4, 5, 6, 7, gano'n. So mga ganong range. Kasi yun lang naman yung allowable doon sa selection. Okay, according naman kay Sosyana, pwede na ba gumawa ng account sa e-travel? Past December pa uwi ko. Okay, pwede kang gumawa ng account sa e-travel. Mag-register ka lang ng account, pwede. Pero yung travel registration, gagawin mo pa yan sa December. Okay? 72 hours or 3 days prior your departure. So ngayon pa lang pwede ka na mag-create ng account gamit ang yung email address. Pero sa December ka pa
re-register ng iyong travel registration. According naman kay Emma Kobayashi, good day po, ask ko lang po kung ang dala ko 6 box of cup ramen. Wala po bang problema yon? Salamat po sa pagsagot. Okay, 6 box of ramen, wala pong problema yan kasi i-check in nyo naman yan and for personal consumption naman yan. Hindi nyo naman yan ibibenta. Pero dalhin nyo na lang din yung resibo para wala masyadong question sa immigration. Okay, kasi alam naman sa custom declaration pala. So 6 bucks, hindi naman siguro ganun kadaming laman nun. Pero as long as magkakasya siya dun sa 20 kilograms or 32 kilograms na check-in baggage ninyo, okay lang po yan. And 6 bucks of cup ramen, hindi naman po mag-exceed yan ng amount na lalagpas siguro ng mga 50,000 pesos or 150,000 pesos. Yun lang po yung mga dinideclare. Okay, according kay Armela, hello po, ask ko lang sir kung pwede bang palitan yung itinerary pag nasa visa-an ka na. So may visa na siya, single entry yung i-apply. Ask ko sana po masagot yung tanong ko, Kanagawa po sana ako pupunta. Nagbago isip ko, nagawa na lang, okay po bang palitan na pag nabisaan na. So yung itinerary is temporary or parang plan nyo lang po yan para makapunta dito sa Japan. Since may changes po dun sa itinerary nyo, okay lang po yan as long as within yung date po na binanggit ninyo ang masusunod dito sa lugar kayo pupunta at hindi naman kayo mag-exceed ng mga days. Okay lang naman na mag-change kayo ng route. So makikita naman doon yung inyong flight. Let's say halimbawa na pag-desisyon na ninyo na dati sa Narita kayo lalapag papunta sa Japan naging sa Chubu Airport na lang. Okay lang naman kasi yung itinerary ang purpose niyan para makita ng immigration na mag-i-issue ng visa ninyo na ito talaga yung mga pupuntahan ninyong route. So kung once na meron na kayong visa, pwede naman mag-change ng plan. And then make sure lang na yung change of plan, baguhin nyo din yung itinerary. Ipakita ninyo dun sa immigration na ito yung itinerary na pupuntahan ninyo dito sa Japan. Okay, according naman kay Norhat Tawarki, iba naman dito ang pag-fill up doon sa Japan. Napanood ko, hindi ganito. Okay, yung binabanggit nyo sir or ma'am is yung Visit Japan web na different po talaga siya sa e-travel. So, ang etravel.gov.ph ay para sa mga kababayan or foreigners na papasok or lalabas ng Pilipinas. Ang Visit Japan web naman ay para sa mga papasok sa Japan. So, magkaiba po talaga sila ng website at yung process. Pero same lang yung purpose. Mag-generate ng QR code at ipapakita sa immigration at custom declaration. According naman kay Miss MJ, kapag po aalis ng Pilipinas, gagawa din ng e-travel? Yes po, kailangan nyo pong gumawa ng e-travel. And sabi dito, yes, under departure ka na po. Yon. So, kapag may dalawang selection yon, arriving in the Philippines or departure in the Philippines. So, kung aalis ka, gagawa ka ng e-travel para sa departure. According kay YT FI5, hi, but mine has a signature page at the last page. Is it the same? So, yung last page ng registration, before you submit the application, there is a signature where you need to sign in. Okay? Sign using your hand or using the pen. So, yun, every time nag-a-update ang e-travel. So, kaya gumagawa tayo palagi ng e-travel walkthrough or video tutorial. So, I hope makatulong yan sa inyo. Okay, so ito make sense to, no? Sabi ni Abby, sir, paano yung sister mo na nasa Japan siya? Bali, ako po ang gagawa ng e-travel niya. Dahil nahihirapan po siya, paano po yung signature niya po? Need pala signature doon sa pinaka-last part. Yan, so may ibang gagawa para sa family member mo. Pero yung family member mo, at the end of the registration, he or she needs to sign. He needs to fill in their signature. Okay? So, ang gagawin niya dyan is kailangan niya talagang mag-log in. Tuturuan mo siyang mag-log in doon sa ginawa mong registration and kailangan niya siya mag-sign doon sa registration na yun bago niya mag-submit ng QR code. So, medyo hassle nga talaga siya. So, kailangan niyang siya yung mag-sign in or siya yung mag-sign ng signature niya para doon sa ni-register mo. Okay? Kailangan mo lang talaga siya i-guide para makapag-proceed, makapag-generate ng QR code. So, ayan guys. I hope nakatulong yung mga questions and answer portion natin dito sa etravel.gov.ph FAQs, mga frequently asked questions
ngayong June 2024. Ang dami pa rin mga kababayan natin na marami pa rin mga questions sa itatry nating sagutan yan as much as possible. Medyo busy lang po tayo pero yan, sana nagustuhan nyo yan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas dito sa Bye!